19 na taong gulang pa lamang si Apple San Juan nang malaman niyang buntis siya. Natural lang na magbigla silang dalawa ng boyfriend niyang si Rob. Pareho pa silang nasa kolehiyo at marami pang pangarap sa buhay. Kabilang na ang makapagtrabaho balang araw sa Amerika pagkatapos ng graduation. Anong gagawin natin? Umiiyak na tanong ni Apple habang ipinapakita kay Rob ang resulta ng pregnancy test. Sinabi ni Rob na gagawin nila ang tama at paninindigan nila ang responsibilidad. Pero kailangan muna nating sabihin sa mga magulang natin. Dapat malaman nila na seryoso pa rin tayo sa pag-aaral natin. Nadapa lang tayo sandali, paliwanag niya. Tulad ng inaasahan, nadismaya ang parehong pamilya. Pero tiniyak ng dalawa na magpapatuloy pa rin si Rob sa pag-aaral habang pansamantalang hihinto si Apple sa fine arts hanggang makapanganak siya. Pinayagan silang magsama pero napagkasunduan na pagkatapos na lamang ng kolehiyo ang kasal. Nagbigay ng allowance ang mga magulang ni Rob para makahanap sila ng sariling bahay at matutong mamuhay ng independyente. May isang kondisyon lang ang nanay ni Apple. Dapat sa parehong subdivision lang sila titira. Ang pamilya ni Apple ang nakahanap ng maliit pero magandang Mediterranean-style bungalow, 2 kanto lang mula sa bahay nila. May 2 kwarto ito, 1 banyo at maid's room. Para may tumulong sa kanila, sumama rin ang matagal ng yaya ni Apple na si Manang Tasing. Sa unang araw pa lang nila sa bahay, napansin agad ni Manang Tasing na parang may kakaiba. Bakit kaya parang pinagtitingnan tayo ng mga kapitbahay? Tanong niya. Pero nang tumingin si Apple sa paligid, wala naman siyang napansing kakaiba. Abala lang ang mga tao sa pagdidilig ng halaman, paghuhugas ng sasakyan at iba pang gawain. Hayaan mo na sila, Manang, sagot ni Apple. Lumipas ang unang linggo nang walang problema. Pero habang tumatagal, napapansin ni Apple na parang may nakatingin sa kanya. Kapag lumilingon siya, wala namang tao. Nung una, inisip niyang naninibago lang siya sa bagong bahay. Namamahay lang siguro ako, sabi niya sa sarili. Minsan, tinanong niya si Rob kung may kakaiba rin ba itong nararamdaman. Malungkot ka lang siguro, sagot nito. Lumabas-labas ka rin minsan. Pero hindi nawawala ang kaba ni Apple. Ang hindi niya sinasabi kay Rob, tuwing gabi, hirap siyang matulog dahil pakiramdam niya may ibang kasama sa bahay. At kapag nakakatulog man siya, lagi siyang nagigising na pinagpapawisan sa takot. Isang araw, tinanong niya si Manang Tasing kung may kakaiba rin ba itong napapansin. Naku, hiya, parang laging may nakatingin sa akin dito. Hindi rin ako makatulog. Pakiramdam ko may kasama tayo sa kwarto. Nanginginig na sabi ng matanda. Bumalik na lang tayo sa mami mo. Pero ayaw sumuko ni Apple. Gusto niyang patunayan na kaya nilang bumuo ng sariling pamilya ni Rob. Di nagtagal, nalimutan nila ang takot habang papalapit ang due date ni Apple. Masaya nilang inihanda ang lahat para sa baby. Crib, stuffed toys, mga bote ng gatas at maliliit na damit. Sinabi pa ni Manang Tasing na mababawasan siguro ang takot niya kapag naandyan na ang bata. Dumating ang araw ng panganganak. Nagsilang si Apple ng malusog na baby boy na pinangalanan nilang Peter. Pagkatapos ng 2 araw sa ospital, umuwi na silang mag-ina. Pero pagdating sa bahay, biglang naging iritable at iyakin ng sanggol. Halos hindi mapatahan. Maging si Manang Tasing na nagpalaki kay Apple at sa mga kapatid nito ay nagtataka. Ang ligalig ng batang ito, sabi niya. Paulit-ulit nilang ipinatingin si Peter sa doktor. Pero ayon dito, malusog naman ang sanggol. Isang umaga, matapos ang gabing halos hindi tumigil sa pag-iyak si Peter, natuwa si Apple nang makitang mahimbing itong natutulog. Hinayaan muna niya itong matulog pa ng 1 oras. Pero makalipas ang ilang minuto, isang malakas na sigaw ang umalingaw-gaw sa buong bahay. Manang, hindi na siya humihinga! Dinala agad nila si Peter sa ospital. Pero huli na ang lahat. Dead on arrival ang bata. Ayon sa medical report,
crib death ang sanhi ng pagkamatay. Halos mabaliw si Apple sa lungkot. Madalas siyang nakatulala sa hardin habang iniisip kung saan siya nagkamali bilang ina. Isang hapon, may lumapit na babae sa kanya na nagpakilalang si Stella. Nakikiramay raw ito. Pero may sinabi itong mas lalong nagpagulo sa isip ni Apple. Siguro panahon na para umalis kayo sa bahay na ito. Nagtaka si Apple. Doon ikinuwento ni Stella ang madilim na kasaysayan ng bahay. Ayon dito, dating nakatira roon ang isang lalaking nalulung sa droga. Isang gabi, pinatay nito ang asawa at 7 taong gulang na anak bago sinakal hanggang mamatay ang 4 na buwang gulang niyang sanggol. Pagkatapos, nagbaril ito sa sarili. Nang marinig iyon, doon lubos na naniwala si Apple. Ang masamang presensyang nararamdaman nila ni Manang Pasing ay galing sa lalaking iyon. At kumbinsido siyang ito rin ang kumuha sa buhay ng anak niya. Agad niyang sinabi kay Rob ang lahat. Hindi na sila nagdalawang isip. Iniwan nila ang bahay at bumalik sa pamilya ni Apple. Ngayon, masaya nang namumuhay sina Apple at Rob kasama ang 3 pa nilang anak sa isang townhouse na malayo sa lumang bungalow na minsang sumira sa kanilang buhay. At ang huling balita ni Apple, giniba na raw ang bahay. At hanggang ngayon, bakanting lote na lamang ang natira roon. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat.